Yan, bali good morning po mga ka-Art of Phil Vlog. So nandito na po tayo sa property na may sukat na 1.5 hectares dito po sa bayan ng Ginyangan, Quezon. So ang layo po nito sa town proper po ng Ginyangan, doon po sa pinakambayan po ng town proper niya ay nasa 20 minutes po. Pagpasok naman po dito sa property mula sa cemented road, so may layo po siya na nasa 300 meters away. 300 to 500 meters po ano. Yung po ang estimated dito sa layo. Tapos ang pagpasok naman po dito sa ngayon, so hindi pa po siya maganda yung daan niya, so medyo maputik yan. So sa ating client na nagpapacheck nitong property na pinabibinta po sa atin na ito po ang daan po dito ay naputik po pag panahon po ng tag-ulan. So pero ito po ay may budget na. So kagandahan po ng property ay mahaba po ang frontage mula doon sa may tao po na nakatindig na yon. So yan po yung pinakang karsada niya. So kabilaanan po diretso. So dito na po ipapakita ko sa inyo pinakang naputik po na daan. Kung ang sasakyan po natin ay mababa, yan, yung mga hindi pa po dyan nakalike nga pala, nakasubscribe sa ating YouTube channel, pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi tayong updated sa mga video po natin na ina-upload na property. Yan, dito na po yung daan, ano, papakita ko na po sa inyo yung pinaka reality po ng daan niya. So hindi siya makakapasok pag maulan po, katulad ngayon naambo na naman. Yan, ito po yung pinakang daan niya. So may budget naman na po ito. So kagandahan po ng property niya, 100% flat ma'am po yung pinakang property. I-start po tayo dito na ito sa kasama natin, yan po yung nag-guide dito. Dito po sa kabila na to makikita naman natin may bakod na Madre Cacao. So dinadaanan din po yan ng sasakyan papasok doon sa kabilang property. Pag-iitan daw po yan. Tapos ito na po yung property niya. Mula naman po doon sa may malayong kahoy na yun, yung buli. Dire-diretso po yan. Tapos ito nakasakupan pa rin po itong kabila na to. So bali ang property na 1.6 ay tumuhog po sa tigkabila na ng karsada. So natagkal na po ito sa sukat. Bali pupuntahan po natin dun yung pinakandulo po. Ang frontage po nito estimated nasa 100 meters. Yan po, 100 meters ang frontage ito. Yung isang poste. So mga 80. 100 nga ano kuya? 100 mahigit ang ano nito. 100 meters ang frontage po. So pupuntahan ko po yung pinakang may bahay doon habang iniikot ko po dito sa tigkabilaan side na to. Papakita ko na po sa inyo sa video yung pinakang frontage po ng karsada niya. Yan. So bali dito na po tayo, no? So ang frontage doon po kami galing sa kabilang dulo po na yon. So na ito na po yung sinasabi ko sa inyo kaninang buli. So dito po yung pinakang boundary niya. 100 meters frontage po. Ito. Yan. Pero ito kuya, may budget na ang karsada kaya nito? Meron ako eh. Di ba kuya may ang karsada din naka ano? Naantay lang mag itong ano na ito, Tag-init, nakasabit yan. Sir, may mga piso na nga dyan. Ay, nandiyan na po yung mga equipment. Ito po yung pinaka-boundary na. Ito po, yan po sir. Tapos diretso po pa ganun? Diretso po. Saka ito sir. Saka ito po, ito mismo kahit ito. Ay, ito na po pala yung kanto. O, mayroon na siyang... Ito po yung kalsada. Oo, ayun. So natagkal na po ito sukat ng karsada doon sa ano niya, sa lot plan na pinakita ko sa inyo. Yan, ito na po yung pinakang boundary. Tapos dito na po yung property niya. So flat na flat po siya. Ito po yung kabilang area. Hanggang doon sa po sa may buli na yun, tanaw po yung buli na yun, kasama po yun. Ay, ito? Yung po kabila. Hindi po. Hanggang saan na lang po dyan. Ito po tayo sir. Yan. Ito na po yung kabilang portion ng property na may sukat na 7,974. Dalawang 7,000 yan sir. Dalawang 7,000 po ito ay. Almost 8. Yan. Ito na po yung may bahay dito nakatira. So nagpasama na po tayo dito para mapakita po sa inyo yung pinakang. Ay naayam po ano, tumuhog po pa ganun. Opo. Ay bali. Yan, ito may Madre Cacao, ito diretso ito doon. Opo, pa ganun diretso. Tapos pa ganun. Pero ilutin namin ng mga itay. Opo. Ito naman, ako nagkikita. Ito po din sa kabila, ganito rin po ang taniman, no? Mga nyug. May nyug, may saging, mayroon po yung tanim na mangga, mayroong Mga manggang ano po yan, yung manggang malalaki yan. yung ano, yung kalabaw. Tapos may mga kakao yan sa looban at saka yung alam mo yung parang orange sir. Pungkan po. Parang pungkan. Yan yung mga tanim ng kuya. Yan, so napakaganda po pala nitong property na ito na gawin po nating farm ng bakahan. So meron na siya tayong kakabitan dito ng mga guide wire. Yan po, pag binakura natin ng guide wire,
meron na po dahil may mga tanim na po siyang mga Madre Cacao. So ito pong karsada na ito, ulitin ko, hindi po ito nakasama sa 1.5 hectares. So naglalaro na po ito more or less sa 1.6 ano po, dahil mayroong mga putal, hindi na natin sinasama yung putal. So 1.5 malinis na po na diretsuhan na sukat. So itong karsada po na ito, alis na po ito. Bali ito po yung barangay road. So umikot po ang barangay road kabilanan, tapos ito na po yung pinakang isang portion ng property. Tuhog po tayo ng barangay road doon sa kabila at dito. So ang frontage po natin talaga ay napakahaba po at napaka-flat na area. So ito po yung may bahay na kasama. Yan, kasama na po itong bahay na ito sa pinabibinta po sa atin ni seller. Ang seller po nito ay nasa Maynila na. So dati po pala ito ay pinagplanuhan na dati na bakahan. So nag-pandemic po, naubos ang kapital. So hindi na po natuloy yung kanilang plano. So tinaniman po nila ito ng mga nyug. So yung mga nyug po na tanim na ito, dahil hindi nga po natuloy yung kanilang plano ng pagbakahan dito, yan na po yung mga nyug na inatanim. So nasa 350 kapuno po ng nyug. So ulitin ko, ang source ng electricity dito ay meron po tayong poste ng kuryente. Nandito po ang linya. So may converse po tayo ng wifi. Nandito rin po ang linya. So ang source of the water dito meron din po. Ito na po yung bahay na kasama sa presyo po ninyo. Yan, ito po. Bali bungalow po siya. So i-renovate na lang. Bali papalitadahan lang. Maganda na po. Ano po laki itong bahay na ito? Ano po ang sukat ng laki nito? 30 by 40. Oo. Mga 36-40 sir. Ayan o. So ito na po yung bahay na kasama niya. Napakalaki po. May 3 kwarto yan sa loob. Tapos mga good lumber ang ginagamit na pang itaas. Yan po. Bali ipapalitada na lang po yan. Ayusin na lang ma'am. May bahay na kayo dito pag nagustuhan nyo to. Ito po yung boundary. May Madre Cacao naman po sa boundary na yan. Tapos mga tanim po dito na kakao. Guyaban no. So ang kakao nasa 100 daw po yun. Ang guyaban no, ganun din. So ipapakita ko po sa inyo. Yan, plat na plat naman po itong area na ito ma'am. May balon pa dyan, source ng tubig. Ayan. Ito po. Kung mawawala ng halimbawa ng supply. Ito po yung ano dito, balon. Ilalagyan na lang ng ano no. Oo, tabi po. Ito ma'am oh. May source of water naman po tayo, sisimintuhan lang. Ayan po, napaka linis na po ng tubig. Ayan oh. Mga lagpos tao dati kaya bumabaw na. Ayan po. Ayan ay kahit tagaraw. As ito na po yung pinaka-reality ng property niya. So kahit mag-alpas ka dito ng baka. May mga puno po ng mga fruit bearing mangga. Palat na plat po itong area na to. So medyo masukal nga lang itong pagpasok natin dito sa property. Yan. Ito po. Madaming produkto. Tapos ito may mga hardwood. Kasama po itong hardwood na mahoganing ito. Oo, kasama yan. Ayan po. Hindi naman po tayo maliligaw dito sa area ito. Gawa na may boundary naman po dito ng mga tanim na kakawati, yung Madre Cacao. Opo. Yan, ito na po yun, area niya. So flat na flat naman po yung area niya. Bali papasilip ko lang sa dito sa may area na ito kahit medyo masukal. Ipapakita ko sa inyo yung pinaka reality niya para makita nyo talagang pili itong alpasan ng baka. Yan po. Madami siyang fruit bearing saging. So ito po ay libong puno ng saging. So kung mag-aalpas naman dito ng baka, pwede na po itong alpasan, wag nang tabasan. Bakura na lang po yung pinakang frontage po ng karsada na 100 meters frontage. Yan, so bali dito tayo sa likod, ano po, yan yung bahay niya. So yan ay palitada lang ma'am. Yan, papalitadahan lang siya. So papasukin natin yung loob para makita po ninyo yung pinakang loob niya. Oh. Kasi, wala na po siyang nakatira kaya ganyan na po siya. Kunting linis lang naman ito. Kunting palitada lang sa bahay na to. Po. Pero yung mga kahoy niya magaganda pa, mga matitibay pa. Tapos ang bubong lang niya nasa atin na po kung gusto natin papalitan po ng color up. So papasukin po natin yung loob ng bahay niya para makita po ninyo. So sa description na lang po ng video ilalagay ko yung pinakang full details ano po. Yung mga nilalaman pong produkto, mga fruit berry, saging, guyabano, kakao, ilalagay ko na lang po sa description na doon sa baba ng pinakang video. So, papasukin ko naman po itong loob ng bahay.
So nandito na po ang source of electricity natin. Ito po. Kala ko nga sinapinsan nyo yung inaalok. Ito na po. Ito na yung pinakalubo. Ano po? Yan, ma'am. Oh. Ito na po yung pinakalubo. Maganda pa ang mga kahoy niya pang itaas. So bubong lang ang aayusin. Yan. May source of electricity na. May linya na po tayo ng kuryente. Yan. Itatiles na lang ang lababo. Tapos ito po yung kwarto niya. Oh. Napakaganda na po nitong bahay na ito. So konting ayos lang. Ito naman yung CR niya. Yan ma'am. Oh. Talagang hindi na po kayo lalaki ng gastos dito. Kung itong inyong bibilhin itong property na to. So 1.5 hectares po. Hindi natin kasama muna yung putal, pero yan na po yung pinakakabuhan niya. Yan. 3 kwarto. Pang kwarto ito. Ano. Ang kagandahan po nito ay may linya na tayo ng electricity. So ayusin, itatiles na lang, papalitadahan. Yan, maganda na po. Ito na rin yung hinahanap ni sir. Nung asawa po ninyo, Ma'am Merna, na American type na bahay. So pwede na po ito. So ayusin lang natin yung pang itaas na yan. So maganda na po. Yung farm ninyo ng bakahan dito sa Tagliran ay pwede na. Kagandahan yan. Kagandahan yan. May source of electricity. At sisimintin na yung daan. Ayan po ang poste. So ang karsada naman po ay sisimintuhin na. Kaya lang ang daan po sa ngayon, kung kayo ay matutuloy, sige pa, halimbawa ay bukas, yung pong sasakyan ay talagang hindi makapasok, pero pwede naman po tayo magpakaunang bakulong, yung ganong habal-habal. Ito ganito oh. Kung ang sasakyan po yung gagamitin bukas ay mababa, kung kayo bukas ay matutuloy, so makakakuha naman po tayo ng bakulong na ganyan na pwede niyang sakyan papasok dito sa property para ma-check po ninyo. So para sa akin, napakaganda po ng property na to. Yan, ito po yung property niya. So makikita po ninyo talagang flat na flat po yung area niya. Then barangay road. Kaya yung mga buyer po namin dyan na gusto pong mag-inquire, makikita po ninyo aming contact number, ang WhatsApp and Viber po sa taas ng screen. So yan po yung ating contact number dyan sa screen na yan, makikita po nyo. So yung mga gusto pong mag-avail ng ganito na farm lot na flat na area, so dito na po, inquire na po kayo dyan sa number na yan. So dito naman po sa unahan nito, nasa 3 minutes lang po. So Simi Boracay Beach na po dyan sa loob nyan ng property na to. So kagandahan po ng property na to, talagang napaka-productive at napakaraming produkto. Maraming fruit berry. So sa mga gusto po mag-inquire nito, yan, avail na po kayo habang ang property po ay pinagbibili. So napaka-flat na area. So may presyo nga lang po ang properties na 1.6 hectares. So nagkakahalaga lang po siya ng 2.5 M. Pero sulit naman po dahil pasok naman po ang sasakyan dito. Ito pong kalsada na ito, yung mapansin, ito po ay may pondo. Ngayon pong March na to, sisimintuhin na po ito. Pakikita ko po sa inyo mamaya paglabas ko doon yung pinakang equipment po na gagamitin dito ngayong March. Naka plangkita na po siya papasok dito. So may mga panambak na rin po ito. Yan. Kaya yung mga buyer po lang dyan, laging nanonood sa aming munting YouTube channel, sa Art of Phil Vlog, na laging nagsusubaybay. Ayan, thank you for watching mga Art of Phil Vlog. Ito po yung cemented road. Yan. Tapos dito naman yung papasok property na to. Yan. Yan po yung papasok.